ang sinasabi po natin is, hanggang may pagkakataon, gawin po natin. Dahil ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat ng mga tao. Ayon sa 1 Timothy 2, verse 4. Ang sabi ng 1 Timothy 2, verse 4, hindi naman po para sa amin ito eh. Para sa mga taong hindi sumasampalataya at sumusunod. Sabi dito, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun ang ibig ng Diyos. Kaya nga po, ibinigay yung buktong na anak. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang gusto niya, maligtas ang lahat ng mga tao. Ayaw niya may mapunta doon sa impyerno. Dahil ilang taon na tayo mabubuhay dito, ang final destination natin is either hell or heaven. Doon sa mga taong sumunod sa ating Panginoon si Kristo, yun po yung maligtas. Pangatlo po, na tungkulin, layunin ng isang mga ngaral is First Timothy 4 verse 12. Ang sabi po ng 1 Timothy second, 1 Timothy 4 verse 12. Ang sabi dito, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran, ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita. Yung pananalita natin, kailangan magkalasan kasi hindi yung masasamang words, yung lumalabas sa ating mga bibig. Sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Yung good example, kasama yan sa yung isang mga yung maging isang mabuting halimbawa. Huli kong basahin, huwag kang makin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa lahat ng mga nagsisampalataya, sa lahat ng mga kapatid. Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, at sa kalinisan. Yan po yung aking nabuong paksa na habang nasa bus po nung nag-chat sa akin si Sister Daisy. Maraming salamat po kay Sister Daisy sa malaking bagay, malaking papel na nagampanan niya sa church sapagkat nasa kanya kami minsan nagsasabi ng aming mga problema. So yan po yung tungkulin ng isang mga yan lang muna. Dahil partial po yan. Hindi ko pa ganong nasaliksik ang aming paksa ito dahil minamadali ko rin. Friday before lunch lang ko lang nalaman na ako pala yung sasalita. So, that time bumuha ako ng paksa habang papunta ako ng SM Purdue. Ayan. Sana ay tumimo sa ating puso. Ang sabi ng Apostol Pablo, alisin natin ang pagtataniman, mga pagkakampi-kampi, paninibugbo, pagtatalo, upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Sulat ng Apostol Pablo sa Galatia 5:20. Ang ipairal po natin ay ang pag-ibig na inutos ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, mga kaibigan kayo sa isa't isa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, gaya ng pag-ibig sa Diyos. Ano sabi niya dito? Kung iniibig natin ng Diyos, dapat umibig tayo sa ating kapwa. Ito ang dakila at pangunang gusto eh. Yung nakalagay sa 1 John 4:20. Kung sinasabi natin iniibig natin ng Diyos, iibigin din natin ang ating kapwa. Maging care tayo sa salvation natin. Maging care tayo sa clock at wag sa pera. Dahil ang pera, kahit gaano kalaki yan, kahit gaano karami yan,
Pag inalis sa'yo ng Diyos yan, wala kang reklamo dyan. Anytime. Kasi bakit? Pinahiram niya lang sa'yo yun. Magpuprovide ang Diyos kung kinakailangan. Ang sabi niya sa Matthew 6, unahin mo ang aking kahayaan at idaragdag ko na lamang ang iyong mga pangyayaran. Muli, salamat po sa inyong pakikinig at nawa ang munting paksa ito ay sumuot sa inyong kaisipan at sa inyong puso at nawa isabuhay po natin ang bagay ito. Salamat po sa inyong pakikinig at pagkakita ka namin. Maraming salamat po sa turong aral na binahagi sa atin ng ating kapatid. At tayo patuloy sa isa sa pinakasentro ng ating gawain ng pagputol-putol ng tinapay at pagputol sa araw. Tayo po'y mawit dito sa page 289.